Hindi pa rin naman ako nakakatikim ng legit na kumori na messy bun, pero nag-try kasi akong gumawa. And marami ng sarapan, kaya ito na, share ko na din sa inyo. Grabe sa pagka-messy to. Pero wag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito, kailangan natin ng 400 grams ng Van Noten Professional Intense Dark. So, chop ko lang yan ng maliliit para mas madali na siyang matunaw. Pwede nyo siyang i-microwave, i-double boiler. Pero ako, ito na lang yung gagawin ko. So, mag-iinit na ako ng 400 grams din ng all-purpose cream. Haluin natin paminsan-minsan para hindi masunog. Tapos, iinit natin to until near boiling point. Pabayaan nyo muna siya at least mga 1 minute bago nyo siya haluin. Tapos makikita nyo, tunaw na kagad yan. Mas mabilis gumawa ng ganache. And then maglalagay ako dyan ng 1/3 cup ng cocoa powder. Yung cocoa powder para hindi siya magtagas dun sa bun natin. Mas may body siya. Although malambot pa rin to kapag bagong luto yung bun. Pero mas mabilis siya magsiset and hindi nga siya tatagas kasi hindi siya ganun ka-liquid. So, itinransfer ko yan dito sa malapad na pan kasi ilalapad ko talaga siya ng manipis. Kasi ang ganache, kailangan mo ng mga 6 hours to overnight para mag-set. Kapag nilagay mo siya dun sa manipis na pan, so mas mabilis siya magsiset. At least 1 hour, lagay mo sa chiller, set na yan. Lagyan ng cling wrap, isang palatandaan kapag siya ay set na. Kapag tinaas mo yung cling wrap and hindi na siya nadikit. Hala, ay naandito na pala tayo sa paggawa ng dough. Etong mixer na spiral na yung gagamitin ko para mas madali. So, naglagay ako dyan ng 1/2 cup ng water, 1/2 cup ng milk, isang pirasong itlog, 1/2 cup ng sugar, 1 teaspoon ng salt, 500 grams ng bread flour, 1/4 cup ng powdered milk, optional yon. And then, imimix ko yan ng at least 10 minutes. Paminsan-minsan, ini-scrape ko yung mga gilid kasi masyadong malaki yung bowl para sa 500 grams ng flour. So, pag unang mixing talaga, hinahalo ko na yan. So, after 10 minutes, maglalagay na tayo dyan ng 1/3 cup ng butter. And para din mas madali na, hindi na tayo magtitimpla. Kasi ito, basic dough natin to sa sweet type dough. So, hindi na tayo mag-a-adjust para maglagay ng kokwa. Para mas mapadali, chocolate emalco na lang yung gagamitin natin. So, mag-a-add ako dyan ng 1 tablespoon. Para madaling maghalo ng flavor sa dough, ito na lang talaga yung ginagamit ko para isang dough na lang. Papaganahin ko ulit yung mixer hanggang maging smooth na yung ating dough. As in, wala na siyang aligasgas. Ito yung palatandaan kapag okay na yung dough. Kapag nagmimix siya, nakikita mo na hindi nakalat-kalat yung dough. Nagdidikit-dikit na siya. Isa yung palatandaan. Kasi tingnan nyo to. Makinis na yung dough natin, pero kalat-kalat pa siya. Kaya pag nag-window pane ka, madali pang mapunit yung dough. Intayin mo talaga siyang maging ganyan. So, pagka hindi na masyado talagang kalat na kalat yung dough and makinis na siya, makikita nyo dun sa dough natin, wala na siyang bukol-bukol na maliliit na parang hindi pa makinis. And kapag nag-window pane ka, nababatak mo na siya. So, ganyan yung perfect time. Ingat din kasi ang dough ay merong overmix. So, pag nag-overmix na yan, hindi na masyadong aalsa yan. Mararamdaman mo naman yun sa dough kapag hindi mo na siya maiporma. So, ingat-ingat din. So, ayan yung ating dough. I-divide natin sa 50 grams each. Kasi medyo malalaki yung gagawin natin. Pero nasa sa inyo na yon kung sakaling ipantitinda nyo to. Pwede nyo bawasan yung timbang or dagdagan. Dito sa 500 grams ng flour, makakagawa tayo ng 20 to 21 pieces ng tig 50 grams. So, ibibilog ko lang yan. And then, tatakpan ko to ng plastic. Pwede rin ng tela. I-rest ko siya for 15 minutes. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kahit sandali lang natin i-rest yung ganache natin. Set na kagad siya. So, pag hindi na dumidikit sa cling wrap, okay na yan. Makikita naman talaga na set na yung ganache natin. So, ita-transfer ko lang to sa piping bag para mas madali tayo makapagpalaman. Huwag nyong kapunuin kagad yung piping bag nyo. Tagkakaunti lang kasi may hirapan kayo mag-put ng pressure. Kasi medyo matigas yung ganache natin. So, yung dough natin, yan. Tinataob ko siya, yung makinis na part yung nasa ilalim. And then, pinapalapad ko yung mga sides. Kailangan kasi makapal yung ating gitna. Since liquid yung ating ipapalaman kapag na-i-bake, mas maganda na makapal talaga yung gitna nyo para hindi siya mabubutas. Alam nyo ba na mas madaling magpalaman ng ganito, yung sabay-sabay nyo siyang fina-flatten, then sabay-sabay kayo naglalagay ng palaman? Mas madali to. Sa mga nakatikim nito, ano ba talagang palaman? Kasi nanghula lang talaga ako na ganache yung ipapalaman. Pero pwede rin kasi yung chocolate fudge.
So, paki-comment naman dito kung ganache talaga yung panlasa nyo dun sa kumori. So, ayan, binalot lang natin yan. Nilagay ko sa tray. And ire-rest natin to for 1 hour to 1.5 hour. Hanggang alsado na siya. At least twice. And then, isasalang na natin to sa preheated oven. 170 degrees Celsius. Pwede rin 180 for 15 to 18 minutes. Or depende sa oven nyo syempre. So, pagka naluto na yung tinapay natin, hayaan nyo munang lumamig. Nagtunaw lang ulit ako dito ng nasa 150 grams lang ng 110 Professional Dark Chocolate Compound. And then, nilagay ko siya sa piping bag. Actually, sobra-sobra pa to kasi ididrizzle lang naman natin siya. Kailangan nyo kasi na mas maraming tutunawing chocolate coat ng ididip. Pero okay na to kasi hindi naman natin kailangan ng sobrang ayos nung gagawin natin since messy ban nga to. Pero kung gusto nyo, pwede nyo rin siyang idip. So, yan. Dinidrizzle ko lang yan. And then, kung gusto nyo mas messy siyang kainin, so, ilalagay nyo yung cocoa powder kapag hindi pa siya masyadong set. Kung ayun masyadong messy, ay di intayin yung mag-set yung chocolate bago kayo mag-dust ng cocoa powder. Yung feeling natin, nakikita nyo nagtatagas, hindi naman siya ganito ka-liquidy kung pinabayaan mo natin yung mga buns ng mga nasa 1 hanggang 2 oras. Pero dahil nga pagkatapos, ginanyan ko na siya. So, amusin talaga. Pero masasabi ko lang, masarap. So, ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!